Magandang hapon pangkat malunggay. Noong nakaraang araw ay pinag-usapan natin kung ano ang bantas. Ano nga ulit ang bantas? Magaling. Ang bantas ay mga simbolong ginagamit sa pangungusap upang mapakita ang wastong pagkakahulugan nito. Uri ng bantas. Una, tuldok. Pangalawa, tandang pananong. Pangatlo, tandang padamdam. Pang-apat, kuwit. Panglima, tuldok na may kuwit. Bago natin simulan ng ating pagsanay ay kumuha muna ng papel at panulat upang dito nyo isulat ang inyong mga sagot sa ating mga pagsasanay. Handa na ba ang inyong mga panulat at papel? Kung gayon ay tumungo na tayo sa ating unang gawain na pinamagatang #MMK o Malaala Mo Kaya. Paunang kaalaman ay ilalapat kung naalala man. Narito ang panuto, makinig ng mabuti. Ang hanay A ay ang mga salita na halimbawa ng mga plataporma sa pagbabahagi ng mga impormasyon. At sa hanay B naman ay ang mga pangungusap na naglalarawan sa mga salita. Basahin ang mga pangungusap at tukuyin kung anong salita ang nararapat. Naiintindihan ba ng lahat? Kung gayon ay simulan na natin ang ating unang pagsanay. Makikita sa screen ang unang bilang. Ito ay ginagamitan ng internet. Ano kaya ang sagot? Isulat sa papel ang inyong sagot. Tapos na ba ang lahat? Ano kaya ang sagot sa unang bilang? Tama, ito ay social media. Dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Dito maaaring marinig ang mga impormasyon. Pasalita ang karaniwang ginagamit sa paglalahad. Ano kaya ang sagot sa ikalawang tanong? Ang inyong sagot ba ay radyo? Kung radyo ang inyong sagot ay tama ito. Dumako naman tayo sa ikatlong bilang. Ito ay isang materyales na papel kombinasyon ng mga nakasulat na salita at larawan. Ang inyong sagot ay isulat sa papel. Tapos na ang 5 segundo. Ang inyong sagot ba ay leaflets o flyers? Kung itong inyong sagot, tama. Sino na ang nakakuha ng perfect score? Magaling. Kaya dumako naman tayo sa ika-4 na bilang. Ito ay nailalathala ng iba't ibang balita araw-araw. Isulat ang inyong sagot at bibigyan ko kayo ng 5 segundo. Ano ang inyong sagot sa ika-4 na bilang? Tama, ito ay pahayagan. Dumako naman tayo sa ika-5 bilang. Dito ay pinapalabas ang mga impormasyon, kombinasyon ng mga video at ng mga salita. Ano kaya ang sagot sa ika-5 bilang? Mahusay, ito ay telebisyon. Sino dito ang nakakuha ng 5 puntos? Magaling, bigyan natin ng palakpakan ng bawat isa. Pagbati pangkat malunggay, ako si Binibining Pusalda Ribato, ang inyong magiging guro sa gawain ito. Ang ating gawain na pinamagatang Di Ko Gets, paki-explain nga, unawain ang akda at ipaliwanag ang mga salita. Para sa ating panuto, makinig ang lahat. Basahin ng tahimik ang akdang Maliit na Pagkilos, Malaking Solusyon sa inyong mga libro sa pahina 224 hanggang sa 225. Meron lamang kayong 3 minuto upang basahin ito. At pagkatapos, mayroong mga salitang ipa-flash sa screen na inyong bibigyan ng pagpapakahulugan. Nauunawaan ba? Magaling. Unang salita, diskriminasyon. Ano nga ba ang diskriminasyon? Tama.
Ang diskriminasyon ay tumutukoy sa hindi patas na pagtingin o pagtrato sa mga tao dahil sa kanilang angking kakaiba, katulad ng kanilang katangian, ng kanilang kulay o sa kahit na anong larangan. Nakakaranas ng diskriminasyon ang mga tao dahil hindi pantay ang pagtingin ng iba sa kanila. Kunwari, kung ang isa ay mayroong kakaibang kulay ng balat, kumbaga ikaw ay hindi kasing puti ng iba, nakakaranas ka ng diskriminasyon mula sa mapuputi. Pero mali iyan sapagkat ang diskriminasyon ay isang suliraning panlipunan. Doon na salita, panlipunang suliranin. Ano naman ang panlipunang suliranin? Magaling! Ang panlipunang suliranin ay yung mga problema na ating nararanasan sa araw-araw. Ibig sabihin, sa ating lipunan ay mayroon tayong mga nararanasang problema na pilit nating linulutas. Gaya ng COVID-19, mataas na kaso o porsyento ng mga namamatay at gumagamit ng droga. Iyan ay mga halimbawa ng panlipunang suliranin. Sunod na salita, solusyon. Ano nga ba ang salitang solusyon? Tama! Ang solusyon ay ang mga hakbang na ginagawa ng mga tao upang tugunan ang isang problema para sa ikabubuti ng lahat. Matatawag lamang nating solusyon ang isang bagay kung ito ay makakabuti para sa lahat o makakabuti ng mga tao. Kung ang gagawin mong pakikipag-away ay hindi iyan solusyon sapagkat hindi iyan ikakabuti. Nauunawaan? Sunod na salita, magbigay kabatiran. Ano nga ba ang salitang magbigay kabatiran? Magaling! Ang magbigay kabatiran ay tumutukoy sa pagbibigay ng kaalaman sa mga tao o ito ay tinatawag nating anunsyo katulad sa ating mga barangay, di ba? Tayo ay kanilang binibigyan ng kabatiran tungkol sa mga bagong ganap na nangyayari sa ating lugar. Sunod na salita at panghuli, ang salitang makatawag pansin. Ano nga ba ang salitang makatawag pansin? Tama! Ang salitang makatawag pansin ay tumutukoy sa katangian na dapat mayroon ang social awareness campaign sapagkat ito ay kumukuha ng atensyon ng mga tao para basahin, panoorin ang isang panlipunang kampanya. Para naman sa ating mga gabay na mga tanong, dahil binasa ninyo ng mabuti ang maliit na pagkilos malaking solusyon, sino-sino ang magkakaibigan sa akda? Magaling, sina Rolly, Lina at Angge ang magkakaibigan sa akda. Sunod na tanong, ano nga ba ang naisip gawin ng magkakaibigan? Tumpak. Naisip ng magkakaibigan na gumawa ng isang social awareness campaign o tinatawag nating kampanyang panlipunan. Bakit naisipan ng magkakaibigan na gumawa ng isang social awareness campaign? Dahil tama, naisipan nilang gumawa ng social awareness campaign upang maiwasan ang diskriminasyon na nararanasan ng mga taong mayroong COVID-19 kasama kanilang mga pamilya. Sapagkat noon, pinagdidirihan ng mga tao ang mayroong COVID-19 pati ang kanilang mga pamilya. At gusto nilang gumawa ng social awareness campaign para maiwasan ang diskriminasyon na nararanasan ng mga tao. Ano-ano ang mga paghahanda na gagawin ng magkakaibigan para sa pagbuo ng social awareness campaign? Tama, sila ay magkakaroon ng pananaliksik tungkol sa COVID-19 at magkakaroon rin ng pakikipanayam sa eksperto tungkol sa sakit upang tamang mga impormasyon ang kanilang mailalagay o sasabihin sa kanilang social awareness campaign. At panghuling tanong naman, ipaliwanag ang pamagat na akda, maliit na pagkilos, malaking solusyon. Tama. Ang paggawa ng kampanyang panlipunan ay maliit lamang na hakbang o solusyon na ginagawa ng mga tao katulad nila Rolly, Lina at Angge. Ngunit iyon ay magkakaroon ng malaking epekto o malaking tulong sa mga taong makakabasa nito sapagkat sila ay magkakaroon ng kabatiran o kaalaman tungkol sa COVID-19 at hindi na mauuto o hindi na mababahala sa anumang sakit sapagkat alam na nila ang tungkol rito.
magagaling mga bata, bigyan natin ng virtual clap ang bawat isa sapagkat lahat kayo ay magagaling. Bigyan ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Ngayon, ating talakayin kung ano-ano nga ba ang mga hakbang sa pagbuo ng kampanyang panlipunan. Unang hakbang, pumili ng paksa o isyong napapanahon. Bakit nga ba kailangan pumili ng paksa o isyong napapanahon? Sige nga. Tama. Kailangan sa pagbuo ng kampanyang panlipunan ay dapat na pumili ng paksa o isyong napapanahon. Bakit? Dahil kapag ang paksa na iyong napili ay napapanahon, ang mga tao ay magkakaroon ng interes at ikay makakatulong sa kanila na makapagbigay ng ideya kung paano masosolusyonan ang isyong napapanahong kinakaharap ng lipunan. Halimbawa nito ang napapanahong isyu ngayon, kung saan may umuusong sakit na tinatawag na pertussis. Kapag ito ang naging paksa ng kampanyang panlipunan na iyong gagawin, tiyak ang mga tao ay magkakaroon ng interes na manood, makinig at basahin ang kampanyang panlipunan na iyong gagawin, sapagkat ikaw ay makapagbibigay sa kanila ng ideya kung paano maiiwasan na mahawaan ng sakit na ito. Ikalawang hakbang, magkaroon ng pinakalayunin sa pagbuo ng campaign. Bakit nga ba kailangan magkaroon ng pinakalayunin sa paggawa ng campaign? Sige nga, magaling. Sa pagbuo ng kampanyang panlipunan, dapat ikaw ay may tiyak na layunin kung para saan nga ba ang ginagawa mong kampanyang panlipunan. Ang mga layunin ay maaaring kumalap ng donasyon, magbigay impormasyon, magbigay babala at iba pa. Tatlong hakbang, planuhin ang ilalagay sa kampanya. Sige nga, bakit kailangan na planado kung ano nga bang ilalagay sa kampanya? Mahusay. Sa pagbuo ng kampanyang panlipunan ay dapat planuhin ng mabuti kung ano nga ba ang iyong ilalagay. Sa pagbuo ay maaari kang gumamit ng mga larawan, salita sa salita o di kaya kombinasyon ng larawan at salita. Nakadepende sa iyo kung anong plataforma ang iyong gagamitin sa pagpapakalat ng impormasyon. Maaari kang gumamit ng radyo, telebisyon, pahayagan at iba pa. Ika-4 na hakbang, kumalap ng mga wasto at totoong impormasyon. Sige nga, bakit kailangan ng wasto at totoong impormasyon sa pagbuo ng kampanyang panlipunan? Tama. Sa pagbuo ng kampanyang panlipunan, dapat ay wasto at totoong mga impormasyon lamang ang iyong ilalagay upang ikaw ay hindi makapagkalat ng fake news. Paano ka makakakuha ng totoo at wastong impormasyon? Maaari kang magsaliksik sa internet sa pamamagitan ng mga mapagkakatiwalaang website at maaari ka ring mag-interview ng isang eksperto na may kinalaman sa paksang iyong tinatalakay. Ikalimang hakbang, pumili ng mga salita, larawan o video na makatawag pansin. Sige nga, bakit kailangan pumili ng mga salita, larawan o video na makatawag pansin? Tama. Sa pagbuo ng kampanyang panlipunan ay dapat pumili at akma ang mga salitang gagamitin sa pagbuo nito. Dapat siguraduhin na ang mga salita, larawan o video na gagamitin ay magkakaroon ng epekto sa mga taong makakanood, makaririnig at makababasa ng kampanyang panlipunan na iyong ginagawa upang ito ay mas maging kahikahikayat at mas madaling matandaan. Ika-6 na hakbang, iangkop ang mga salitang gagamitin batay sa paksa at layunin. Sige nga, bakit kailangan iangkop ang mga salitang gagamitin batay sa paksa at layunin? Mahusay. Sa pagbuo ng kampanyang panlipunan, dapat ay angkop ang mga salitang gagamitin batay sa paksa at layunin. Dapat siguraduhin na mga salitang gagamitin ay konektado sa paksang iyong tinatalakay. At dapat ay mas maingat ka sa pagpili ng mga salitang gagamitin kung sensitibo ang paksa na iyong tinatalakay. Dapat mas maging tiyak kung para kanino ang kampanyang panlipunan na iyong ginagawa. Kung ito ba ay para sa mga matatanda, babae, lalaki, kapito o panghuling hakbang, paggamit ng salitang magkakatugma. Sige nga, bakit kailangan gumamit ng salitang magkakatugma sa pagbuo ng kampanyang panlipunan?
Tumpak, sa pagbuo ng kapanyang panlipunan ay dapat gumamit ng salitang magkakatugma upang ito ay mas maging kahika-hikayat at mas madaling matandaan. Tandaan na nakasalalay sa mga salitang gagamitin ang ikatatagumpay ng kapanyang panlipunan na iyong ginagawa. Kaya marapat lamang itong pagtuon ng pansin, masusing piliin at pag-isipang mabuti. Mula sa inyong nabasang akda ay nabatid natin ang isang kampanyang panlipunan na tumatalakay sa mga isyu ng diskriminasyon at COVID-19. Lingid sa mga nabanggit, ano pa kayang mga isyu at kaganapan ang maaaring maging paksa ng isang kampanyang panlipunan? Tama! Ang inyong mga binanggit tulad ng pagpuputol ng puno, korupsyon at sakit ay tinatawag na mga isyong panlipunan o ang mga suliraning kinaharap ng lipunan. Ang mga kasalukuyang kaganapan, usapin at nangyayari sa ating lugar o sa ating bansa. Kabilang na dito ang mga usaping pangkalusugan, pangkalikasan, panrelihiyon, pampolitikal, pang-edukasyon at iba pa. Ang mga ito ay ang karaniwang paksa ng isang kampanyang panlipunan. Ngayon, bakit kaya ang mga isyong ito ay ginagawa ng isang kampanya? Magaling! Ano naman kaya ang mga layunin ng isang kampanyang panlipunan? Ang mga layunin ng kampanyang panlipunan ay ang sumusunod. Una, ang magpabatid ng impormasyon. Pangalawa, ang magbigay ng babala. Pangatlo ay ang manghikayat. At ang pang-apat ay ang mangalap ng donasyon. Ang ating gawain ngayon ay pinamagatang layong suri. Layunin ng campaign, suriin. Makinig para sa panuto. Suriin kung anong layunin ng kampanyang panlipunan ang ipinapahayag sa bawat pangungusap. Kung ito ba ay nagpapabatid ng impormasyon, nanghihikayat, nangangalap ng donasyon, o nagbibigay ng isang pabala. Ang unang bilang ay, droga ay iwasan upang hindi masira ang kinabukasan. Ano kayang layunin ng kampanyang panlipunan ang nakapaloob sa pahayag na ito? Tama, ito ay nagbibigay ng babala. Binabalaan tayo na huwag gawin ng isang bagay ang gumamit ng droga sapagkat meron itong maidudulot na mga negatibong epekto. Pangalawa, ang dengue ay isang sakit na kinakalat ng isang uri ng lamok, ang Aedes aegypti. Tama, ito ay nagbibigay ng impormasyon. Binibigyan tayo ng pagpapakahulugan o definisyon kung ano ang sakit na dengue. Pangatlo, sama-sama nating iligtas ang Pinas sa tigdas. Tumpak, ang layunin ng pahayag ay ang manghikayat. Hinihikayat tayo na magtulungan at sama-samang iligtas ang ating bansa mula sa isang sakit. Pangapat, barya para sa mga nasalanta. Magaling! Ito naman ay nangangalap ng donasyon, humihingi ng tulong pinansyal, mga damit at pagkain na ipamamahagi sa mga nasalanta ng isang kalamidad. Kung ating bibigyang pansin, merong mga salitang angkop na espesipikong ginamit ng bawat pahayag na nagbibigay sa atin ng pahiwatig kung anong layunin ng kampanyang panlipunan meron ito. Sa unang bilang, ano kayang salita ang ginamit upang magpahayag ito ng pagbibigay babala? Tumpak, ang salitang iwasan. Ano pa kayang mga salita ang maaari nating gamitin upang magbigay ng babala? Tama, iwasan, huwag gawin, ipinagbabawal, paalala, at iba pa. Pangalawa, ano kayang salita mula sa pahayag ang ginamit upang ito ay makapagpabatid ng impormasyon? Tumpak, ang dengue ay isang sakit na kinakalat ng isang lamok, ang Aedes aegypti. Binibigyan tayo ng kahulugan at
definisyon. Ano pa kayang mga salita ang maaari nating magamit upang makapagpabatid ng impormasyon? Tama, ang mga pabatid, mga paalala, mga anunsyo, at mga hakbang. Halimbawa, ang mga dapat gawin bago, habang, at pagkatapos ng isang kalamidad. Pangatlo, ano naman kayang salita mula sa pangungusap ang ginamit upang makapanghikayat? Ang salitang sama-sama. Ano pa kayang mga salita ang maaari nating gamitin upang makapanghikayat? Magaling! Tara na! Tayo na! Bangon na! Magtulungan tayo at iba pa. Pangapat, ano naman kayang salita ang ginamit ng pahayag upang makakalap ng donasyon? Ang salitang barya. Ano pang mga salita ang ating maaaring magamit sa pangangalap ng donasyon? Tulong, donasyon, magbigay, at iba pa. Ang mga salitang ating binanggit ay maaari ninyong magamit sa pagsulat ng isang mahusay, kaakit-akit, at kapaki-pakinabang ng isang kampanyang panlipunan. Para sa ating ikalimang gawain, ito ay konsepto ko, slogan nyo. Konseptong inilagay, slogan ng ibigay. Nabanggit natin sa ating nakaraang gawain na ang pagbuo ng kampanyang panlipunan ay nagtataglay ng mga salitang magkakatugma. Ngayon, pakibasa ang panuto, Eliza. Maraming salamat. Makikita sa inyong screen ang mga larawan na nagsisimbolo ng mga paksa. Ngayon ay bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang gawin ang inyong slogan. Naintindihan ba? Kung ganon ay magsimula na ang lahat. Tapos na ang inyong 3 minuto. Eliza, ibahagi mo nga ang iyong nagawang slogan. Very good! Ikaw naman, Ellison. Tama, magaling. Kenneth. Magaling. Maraming salamat sa mga nagrepresenta ng kanilang slogan. Dahil kayo ay busog na sa mga kaalaman, alam kong handa na kayo para sa ating pagtataya. Basahin ng mabuti ang bawat katanungan at isulat ang tamang titik. Una, ito ay maaaring maglaman ng mga paalala, wastong impormasyon at naglalahad ng mga dapat at hindi dapat gawin. A. Babala. B. Slogan. C. Poster. D. Kampanya. Sinulat na ba? Kung ang sagot mo ay letter D. Kampanya, ikaw ay tama. Magaling. Pangalawang tanong, ang paksa ng kampanyang panlipunan ay nangangailangang A. Malinaw, B. Makabago, C. Napapanahon, D. Naipapasa-pasa. Kung ang sagot mo ay C. Napapanahon, ikaw ay tama. Magaling. Pangatlong tanong, ang mga sumusunod ay ang mga layunin ng kampanyang panlipunan. Sinasabi na ang mga sumusunod ay mga layunin ng kampanyang panlipunan maliban sa isa. A. Magbanta, B. Magpaalala, C. Magbigay impormasyon, o D. Manghingi ng donasyon. Ang tamang sagot ay letter A. Magbanta. Hindi layunin ng kampanyang panlipunan na magbanta, kundi ang magpaalala lamang. Pang-apat na tanong, ang kampanyang panlipunan na iligtas ang Pinas sa tigdas ay halimbawa ng anong uri ng kampanya? A. Pangmasa, B. Pangkalusugan, C. Pangkapaligiran, D. Pangkarapatang tao. Ang tamang sagot ay B. Pangkalusugan. At para sa ating huling katanungan, tama o mali? Tandaan, sagutin lamang kung tama o mali ang pahayag. Ang pagsulat ng kampanyang panlipunan ay mas epektibo kung mayroong mga magkakatugmang salita. Ito ay tama. Kung tama ang iyong sagot, ay tama ka. Magaling, bigyan natin ng 3 bagsak sapagkat magagaling ang aking mga mag-aaral ngayon. 1, 2, 3.
Diyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Muli tayong magkita-kita at tandaan na ang buhay ay weather lang. Maraming salamat. Paalam, Pangkat Malunggay.